Kumusta at magandang araw sa lahat ng ating mga suki at laging taga-subaybay ng ating channel na Sitio Bangungot. Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at sana ma-enjoy po ninyo ang isa na namang kwentong ihahatid namin sa inyo dito po sa Sitio Bangungot. Ako po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Umpisahan na po natin ang kwento. Magandang araw po Sir Jupiter at sa mga tagapakinig dito sa inyong channel. Ako nga pala si Leon, isa kong taxi driver. Madalas akong nakikinig sa inyong channel kaya naisipan ko na magpadala ng sarili kong karanasan dito sa inyong channel. Nangyari ito taong 2024, buwan ng Hulyo. Bago ko po ikwento ang mismong nangyari, gusto ko munang ipakilala ang sarili ko ng mas maayos para mas maintindihan ninyo kung anong klaseng tao ako at kung paano ako nabuhay araw-araw. Isa po akong simpleng tao, Sir Jupiter. Wala po akong mataas na pinag-aralan, pero pinipilit kong maging mabuting ama at mabuting asawa sa abot ng aking makakaya. Mayroon akong maliit na pamilya, ang asawa ko at dalawa naming anak na parehong nag-aaral pa. Sila po ang dahilan kung bakit kahit pagod na pagod ako, bumabangon pa rin ako araw-araw para magtrabaho. Taxi driver po ako sa loob ng halos 10 taon na. Hindi madali ang trabaho ko, Sir Jupiter, lalo na at madalas gabi ang biyahe ko. Pinili ko ang night shift dahil mas malaki ang kita kahit papaano at mas kaunti ang kalaban sa boundary. Alam ko pong delikado ang bumiyahe sa gabi pero wala akong ibang pagpipilian. Kailangan ko pong kumayod para may maipakain ako sa pamilya ko at may maipambayad sa mga gastusin sa bahay at sa eskwela ng mga anak ko. Sa totoo lang po, hindi ako perpektong ama. May mga pagkakataon na wala ako sa mga importanteng okasyon ng mga anak ko dahil sa trabaho. Minsan, hindi ko sila nasusundo sa school. Minsan, hindi ako nakakadalo sa mga program nila at minsan, tulog na sila pag-uwi ko. Pero kahit ganoon, sinisigurado ko na ramdam nila ang pagmamahal ko. Tuwing may oras ako, sinasamantala ko yun para makasama sila, makipagkwentuhan at kahit papaano makabawi sa kanila. Ang asawa ko naman po ay napakasipag at maunawain. Siya po ang katuwang ko sa lahat. Siya ang nag-aalaga sa mga bata habang ako ay nasa labas, bumibiyahe sa kalsada. Madalas niyang sabihin sa akin na mag-ingat ako palagi lalo na kapag gabi na at kakaunti na ang tao sa daan. Alam niya kung gaano kahirap at kung gaano kadelikado ang trabaho ko pero sinusuportahan pa rin niya ako dahil alam niyang para ito sa pamilya namin. Bilang taxi driver, marami na akong naging pasahero na iba-iba ang ugali. May mababait, may tahimik, may madaldal at meron ding mga pasahero na medyo nakakatakot. Pero sanay na ako roon, Sir Jupiter. Natuto na akong makisama at makiramdam. Importante kasi sa trabaho ko ang pagiging maingat at mapagmasid lalo na sa gabi kung kailan hindi mo alam kung sino ang sasakay sa sasakyan mo. Tuwing gabi bago ako bumiyahe, sinisigurado ko munang maayos ang sasakyan ko. Tinitingnan ko kung may sira ba, kung sapat ang gasolina at kung maayos pa ang ilaw at preno. Ayoko pong magkaroon ng problema sa daan lalo na kung may sakay akong pasahero. Responsibilidad ko po iyon bilang driver. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa kaligtasan ng mga taong sumasakay sa akin. May mga pagkakataon din po na habang nagmamaneho ako sa gabi, napapaisip ako sa buhay ko. Tahimik ang kalsada. Kakaunti ang sasakyan. Minsan para akong ako lang ang gumagalaw sa gitna ng dilim. Doon ko naaalala kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. Naiisip ko ang mga anak ko na nangangarap at ang asawa ko na patuloy na sumusuporta sa akin. Sila po ang lakas ko, Sir Jupiter. Sila ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Minsan kahit pagod na pagod ako, pinipilit ko pa rin magdagdag ng ilang oras sa biyahe para lang makadagdag sa kita. Alam ko pong hindi ito maganda sa kalusugan pero iniisip ko na lang na pansamantala lang ito.
Balang araw sana gumaan din ang buhay namin at hindi na ako kailangang magpuyat gabi-gabi sa kalsada. Sa loob ng 10 taon kong pagmamaneho, marami na akong nakita at naranasan. May mga masasayang kwento, may mga nakakatakot at may mga hindi ko inaasahan. Pero sa lahat ng iyon, pinipilit kong manatiling mabuting tao. Hindi ako nanlalamang ng kapwa, hindi ako nananakit at hanggat maaari ay tumutulong ako kung may pagkakataon. Naniniwala kasi ako na kung mabuti kang tao, babalik din sa iyo ang kabutihan kahit papaano. Ganito po ang buhay ko araw-araw, Sir Jupiter. Isang simpleng taxi driver na patuloy na lumalaban para sa pamilya. Hindi man marangya ang buhay namin pero puno naman ito ng pagmamahalan at pag-asa. At kahit gabi ang mundo ko sa trabaho, ang liwanag ng pamilya ko ang nagsisilbing gabay ko sa bawat pagmamaneho ko sa madilim na kalsada. Ngayon po, Sir Jupiter, dito na nagsimula ang kakaibang pangyayari na hindi ko talaga makalimutan hanggang ngayon. Isang gabi po yun, bandang 12:00 na ng madaling araw, medyo matumal na ang pasahero. Kaya naisip ko na umuwi na lang din pagkatapos ng isang huling ikot. Pagod na rin po kasi ako noon at gusto ko na rin makauwi sa pamilya ko. Tahimik ang kalsada. Kakaunti na lang ang dumadaang sasakyan at karamihan ng mga ilaw sa paligid nakapatay na. Habang nagmamaneho po ako, napadaan ako sa isang lugar na hindi ko masyadong dinadaanan dati. Nag-shortcut ako para mas mapabilis ang pag-uwi ko. Doon ko napansin na papalapit na pala ako sa isang sementeryo. Madilim ang paligid, Sir Jupiter, at tanging ilaw lang ng poste at ng taxi ko ang nagbibigay liwanag sa daan. Tahimik na tahimik. Walang kahit anong buhay sa paligid. Habang binabaybay ko ang kalsada sa tapat ng sementeryo, bigla na lang po akong nakaramdam ng kakaiba sa sasakyan ko. Parang may mali sa andar. Tapos maya-maya bigla na lang itong umalog at namatay ang makina. Napahinto ako sa gilid ng kalsada, eksakto pa sa tapat ng sementeryo. Kinabahan na agad ako noon, Sir Jupiter, kasi hindi naman ako madalas masiraan at kung kailan pa sa ganoong lugar, saka pa nangyari. Huminga muna ako ng malalim at sinubukan kong paandarin ulit ang makina. Pero ayaw na talaga, kaya napilitan akong bumaba para silipin kung ano ang problema. Binuksan ko ang hood ng taxi ko at sinubukan kong ayusin kung ano man ang sira. Kahit papaano may alam naman ako sa basic na pag-aayos ng sasakyan dahil sa tagal ko ng driver. Habang abala ako sa pagtingin sa makina, ramdam ko na ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko po maipaliwanag. Parang may nakatingin sa akin. Paminsan-minsan napapalingon ako sa paligid lalo na sa loob ng sementeryo. Madilim po doon, halos wala kang makita kundi mga anino at mga puno na tila gumagalaw sa hangin. Pinilit kong huwag mag-isip ng kung ano-ano para makapag-focus ako sa pag-ayos ng aking taxi. Maya-maya po, Sir Jupiter, habang nakayuko ako sa makina, bigla akong nakarinig ng tunog. Parang may umiiyak. Napahinto ako at napatingin sa paligid. Tahimik ulit. Akala ko noong una, imahinasyon ko lang, kaya bumalik ulit ako sa ginagawa ko. Pero ilang segundo lang ang lumipas, narinig ko ulit. Mas malinaw na po, Sir Jupiter. Iyak talaga siya pero hindi ko matukoy kung babae ba o lalaki ang umiiyak. Doon po ako kinilabutan. Tumayo ako at tinignan ang paligid ko. Wala naman akong nakitang tao, walang sasakyan, walang dumadaan at lalong walang nakatayo sa may sementeryo. Pero malinaw na malinaw sa tenga ko ang iyak na yun. Parang malapit lang pero hindi ko makita kung saan nanggagaling. Kinabahan na talaga ako noon, Sir Jupiter. Ramdam ko na ang bilis ng tibok ng puso ko at parang gusto ko na lang umalis agad sa lugar na yon. Pero wala akong choice kundi tapusin ang pag-aayos ng taxi ko. Kaya ang ginawa ko, binilisan ko ang kilos ko kahit nanginginig na ang mga kamay ko. Hindi ko na pinapansin ang tunog ng iyak kahit paminsan-minsan lumalakas po ito. Habang nag-aayos ako, parang mas lalo ko pang naririnig ang iyak.
Parang may lungkot at sakit sa tunog, Sir Jupiter, na hindi ko maipaliwanag. Parang humihingi ito ng tulong o may hinahanap. Pero sa takot ko, hindi ko na sinubukang hanapin kung saan ito nanggagaling. Ang nasa isip ko na lang, makaalis agad doon. Ilang minuto pang lumipas, sa wakas na paandar ko rin ang taxi ko. Hindi ko na pinatay pa ang makina. Mabilis kong isinara ang hood at dali-dali akong sumakay sa loob. Hindi na ako lumingon pa sa sementeryo. Agad kong inapakan ng silinyador at umalis na sa lugar na yon. Habang papalayo ako, unti-unti ring nawala ang tunog ng iyak. Doon ako nakahinga ng kaunti. Akala ko tapos na ang kakaibang pangyayaring yon at makakauwi na ako na maayos. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko at sinabi ko sa sarili ko na baka may tao lang talaga sa loob ng sementeryo na umiiyak. Nagpatuloy po ako sa pagmamaneho pa uwi. Tahimik ulit ang kalsada at sinubukan kong ibalik sa normal ang pag-iisip ko. Pero hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib ko. Parang may kung anong mali. Pero hindi ko alam kung ano. Habang nagmamaneho ako, ilang minuto na ang lumipas nang bigla na naman po akong may narinig. Noong una, mahina lang, pero pamilyar ang tunog. Parang iyak ulit. Napakunot ang noo ko at nagtingin ako sa paligid. Wala naman akong sakay. Ako lang mag-isa sa loob ng taxi. Pinakinggan ko ng mabuti, Sir Jupiter, at doon ko napatunayan na hindi ako nagkakamali. Iyakan nga po iyon at ang mas nakakatakot, nanggagaling na ito sa loob ng taxi ko. Doon ako tuluyang natakot, nanlamig ang buong katawan ko at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko habang hawak ko ang manibela at patuloy na nagmamaneho sa madilim na kalsada. Pagdating ko po sa bahay namin, Sir Jupiter, medyo nakahinga na ako ng maluwag kahit papaano dahil pamilyar na ulit ang paligid at pakiramdam ko ligtas na ako. Ipinarada ko ang taxi ko sa harap ng bahay at pinatay ko ang makina. Saglit akong nanatili sa loob. Nakahawak sa manibela at pilit pinapakalma ang sarili ko habang iniisip ang mga narinig ko sa may sementeryo. Hindi ko pa rin matanggal sa isip ko ang iyak na yon at kung paano parang sumunod pa ito sa akin habang nagmamaneho ako pauwi. Pagbaba ko ng taxi, sinalubong ako ng asawa ko sa may pintuan. Napansin ko agad ang kakaiba sa mukha niya. Parang may gusto siyang sabihin o itanong. Habang papalapit ako sa kanya, sinabi niya sa akin na may nakita raw siyang tao sa loob ng taxi ko at tinanong niya kung may pasahero pa ba ako. Doon na naman po ako kinabahan, Sir Jupiter, dahil alam kong wala naman talaga akong sakay. Hindi na ako nagdalawang isip at agad akong napalingon sa taxi ko. Dali-dali akong lumapit at sinilip ang loob nito. Binuksan ko pa ang pinto sa likod at tiningnan ngang mabuti ang mga upuan. Pero wala akong nakita, Sir Jupiter. Walang tao, walang anino at walang kahit anong palatandaan na may ibang sumakay sa akin. Ako lang talaga ang mag-isa mula nang umalis ako sa sementeryo hanggang sa makarating ako sa bahay. Pagbalik ko sa asawa ko, sinabi ko sa kanya na wala naman akong pasahero. Pero hindi mawala sa mukha niya ang pagtataka. Ikinwento niya na malinaw daw niyang nakita na may nakaupo sa likod ng taxi ko habang papalapit ako sa bahay. Yung tipong naghihintay yon sa loob pero nang silipin na namin, bigla na lang itong nawala. Kinilabutan po akong lalo, Sir Jupiter. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan ko at nanikip ang dibdib ko. Tinanong ko ang asawa ko kung babae ba o lalaki ang nakita niya pero sinabi niya na hindi niya matukoy kung ano yun. Basta ang alam lang niya, may nakita siyang nakaupo sa loob. Pareho kaming natahimik pagkatapos noon. Wala kaming masabi sa isa't isa dahil pareho kaming naguguluhan sa nangyari. Nakita ko rin sa kanya ang takot kahit pilit niyang itinatago. Ako naman pilit kong pinipigilan ng sarili ko na mag-isip ng masama dahil ayoko siyang madamay sa takot na nararamdaman ko. Hindi ko rin agad ikinuwento sa kanya ang tungkol sa iyak na narinig ko sa sementeryo at sa loob ng taxi ko. Mas pinili ko na lang na sarilinin muna yun. Ayoko siyang mag-alala lalo na at gabi na at kailangan na rin naming magpahinga.
Kaya pumasok na lang ako sa loob ng bahay at dumiretso sa kwarto. Humiga ako sa kama pero hindi agad ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mga nangyari mula sa sementeryo hanggang sa pag-uwi ko. Ang iyak na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. Ang pakiramdam na parang may kasama ako kahit mag-isa lang ako at ang sinabi ng asawa ko na may nakita siyang nakaupo sa loob ng taxi ko. Lahat yun umiikot sa isip ko habang nakahiga ako at nakatingin sa kisame. Mula po noong gabing yon, Sir Jupiter, may mga bagay na nagbago sa mga biyahe ko lalo na kapag gabi. Hindi na katulad dati na normal lang ang pakiramdam ko sa kalsada. Sa tuwing babiyahe ako, lalo na kapag tahimik at madilim ang paligid, hindi ko po maiwasan na makaramdam ng kaba. Para kasing may nagmamasid sa akin o may kasama ako kahit wala naman akong pasahero. At ang pinaka nakakatakot, Sir Jupiter, ang iyak. Hindi na yun nawala. Tuwing gabi na bumibiyahe ako, paminsan-minsan naririnig ko ulit ang parehong iyak na narinig ko sa may sementeryo. Minsan mahina lang, minsan naman mas malinaw, pero pareho pa rin ang pakiramdam. Hindi ko pa rin matukoy kung babae ba o lalaki ang umiiyak. Halo kasi ang tunog at yun ang mas lalong nakakapagbigay ng takot sa akin. Pinipilit ko na lang na huwag pansinin yun at mag-focus pagmamaneho. Inisip ko na baka pagod lang ako, baka guni-guni ko lang ang lahat. Pero sa totoo lang, Sir Jupiter, alam ko sa sarili ko na hindi yun normal. Hindi basta-basta guni-guni ang ganong klaseng tunog at pakiramdam. Dumating po ang isang gabi na hindi ko inaasahan na mas lalala pa ang mararanasan ko. Tulad ng dati, bumibiyahe ako sa gabi at kakaunti na lang ang sasakyan sa kalsada. Tahimik ang paligid at tanging ilaw lang ng poste at ng taxi ko ang nagbibigay liwanag sa dinadaanan ko. Habang nagmamaneho ako, naramdaman ko na naman ang pamilyar na kaba sa dibdib ko. Ilang sandali pa, narinig ko ulit ang iyak. Mas malinaw ito ngayon kumpara sa mga nakaraan. Parang mas malapit at nasa loob na naman ng taxi ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon kundi ang magpatuloy sa pagmamaneho. Hawak ko ng mahigpit ang manibela at pilit kong hindi pinapansin ang naririnig ko pero hindi ko maiwasan na mapatingin sa side mirror ko. At doon ko po nakita, Sir Jupiter, sa side mirror ng taxi ko may isang babae na nakaupo sa likuran. Duguan ang itsura niya at umiiyak habang nakayuko sa upuan. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ko noong mga oras na yon. Parang tumigil ang mundo ko habang nakatitig ako sa salamin at pinipilit intindihin kung totoo ba ang nakikita ko. Noong mga sandaling po yon, Sir Jupiter, hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko dahil sa sobrang takot na naramdaman ko. Nakita ko mismo sa side mirror ko ang babaeng duguan at umiiyak sa likuran ko at parabang nanlambot ang buong katawan ko. Nawala ako sa focus sa pagmamaneho at muntik na akong maaksidente dahil hindi ko agad napansin ang sasakyan sa harapan ko. Buti na lang at nakapagpreno ako ng mabilis kahit nanginginig na ang mga paa ko. Malakas ang kabog ng dibdib ko at halos hindi na ako makahinga sa sobrang kaba. Pagkatapos kong makapagpreno, agad akong napalingon sa likuran ko para kumpirmahin kung ano ang nakita ko. Pero paglingon ko, wala na ang babaeng nakita ko sa salamin. Walang nakaupo sa likod, walang dugo at walang kahit anong bakas na may kasama ako. Lalo akong naguluhan at natakot, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Kung ang nakita ko ba o ang wala ng laman ng likuran ng taxi ko. Hindi ko na po itinuloy ang biyahe ko noong gabing yon. Kahit kailangan pa sanang kumita, mas nanaig ang takot ko. Pakiramdam ko hindi na ako ligtas sa kalsada at baka kung ano pa ang mangyari sa akin kung ipagpapatuloy ko pa ang pagmamaneho. Kaya nagdesisyon ako na umuwi na lang agad. Kahit maaga pa. Habang nagmamaneho ako pa uwi, hindi na nawala ang kaba sa dibdib ko. Panay ang tingin ko sa side mirror kahit natatakot akong baka may makita ulit ako. Tahimik ang buong biyahe ko at halos hindi ko marinig ang sarili kong paghinga dahil sa lakas ng tibok ng puso ko.
Pakiramdam ko, may kung anong sumunod sa akin kahit hindi ko naman nakikita. Pagdating ko sa bahay, agad akong bumaba ng taxi at pumasok sa loob ng bahay. Sinalubong ako ng asawa ko at napansin niya agad na parang may mali sa akin. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at ikinuwento ko sa kanyang lahat ng nangyari mula sa sementeryo. Sa iyak na narinig ko hanggang sa nakita ko sa side mirror ko ang babaeng duguan at umiiyak. Habang kinikwento ko yon, nakita ko sa mukha ng asawa ko ang takot. Parang hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Pero ramdam ko na naniniwala siya dahil sa kung paano ko iyon ikinuwento. Pareho kaming natahimik pagkatapos, Sir Jupiter, at hindi namin alam kung ano ang iisipin. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko at siya rin. Sinabi ko na baka namalikmata lang ako dahil sa pagod at puyat sa gabi-gabing biyahe. Sinabi ko na baka dala lang ito ng isip ko dahil sa nangyari sa sementeryo. Kahit nasa loob-loob ko, hindi ako sigurado sa sinasabi ko. Pinilit ko pa rin kumapit sa ideyang yun para kahit papaano, mabawasan ang takot namin. Lumipas sa mga araw, pilit kong ipinagpatuloy ang trabaho ko kahit may kaba na akong nararamdaman tuwing gabi. Hindi ko na lang po pinapansin ang mga kakaibang naririnig ko at pinipilit kong maging normal ang lahat. Pero sa tuwing nag-iisa ako sa kalsada, hindi nawawala sa isip ko ang babaeng nakita ko sa salamin. Hanggang sa dumating po ang isang gabi na hindi ko inaasahan na mangyayari sa sarili kong bahay. Nasa loob po kami ng bahay noon, Sir Jupiter, at sabay kaming kumakain ng hapunan ng asawa ko. Tahimik ang gabi. Normal lang ang lahat. Sinusubukan naming ibalik sa dati ang pakiramdam namin at kalimutan ang mga nangyari. Habang kumakain kami, bigla akong nakarinig ng tunog sa labas. Pamilyar na pamilyar ang tunog, Sir Jupiter. Tunog ng makina ng taxi ko na umaandar. Noong una inisip ko na baka nagkakamali lang ako ng rinig. Pero habang tumatagal, mas lalo itong lumilinaw. Napahinto ako sa pagkain at napatingin sa asawa ko. Kita ko rin sa kanya na naririnig niya yun. Pareho kaming napatingin sa labas ng bahay. Doon na po nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa bintana. Sumilip ako sa labas para tingnan ang taxi ko at doon ko nakita, Sir Jupiter, na umaandar ang taxi ko kahit wala naman akong susi at kahit nakapark at nakapatay. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Parang hindi ko matanggap na kusang umaandar ang sasakyan ko, pero hindi pa doon po natapos ang nakita ko. Sa tabi ng taxi ko nakita ko ang isang babae na nakatayo. Siya ang parehong babaeng nakita ko sa side mirror ko. Duguan ang mukha, duguan ang itsura at umiiyak habang nakatingin sa direksyon ng bahay namin. Doon na po ako tuluyang nanlamig. Hindi na ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Nakita ko rin na papalapit na ang asawa ko sa akin at sumilip din siya sa bintana. At nang makita niya ang parehong bagay, ramdam ko ang matinding takot na bumalot sa amin. Pareho kaming nakatingin sa labas, walang masabi at hindi makapaniwala sa aming nakikita habang ang taxi ko patuloy na umaandar at ang babaeng duguan naroon sa harap ng aming bahay at umiiyak. Pagkatapos po ng gabing yon, Sir Jupiter, halos hindi na kami nakatulog ng asawa ko dahil sa sobrang takot na naramdaman namin. Paulit-ulit sa isip ko ang nakita namin sa labas ng bahay. Ang taxi ko na umaandar kahit walang susi at ang babaeng duguan na nakatayo at umiiyak. Hindi ko na maipaliwanag kung ano ang nangyayari sa amin at sa buhay ko simula noong gabing napadaan ako sa sementeryo. Kinabukasan, halatang hindi mapakali ang asawa ko. Kita ko sa kanya na hindi na siya komportable at parang may gusto siyang gawin para matapos na ang lahat ng ito. Doon niya sinabi sa akin na gusto niya kaming lumapit sa isang albularyo. Naniniwala siya sa mga ganitong bagay at pakiramdam niya hindi na normal ang nangyayari sa amin. Noong una nagalangan pa ako, Sir Jupiter, dahil hindi naman ako sanay sa ganong paniniwala. Pero dahil sa mga sunod-sunod na nangyari at sa takot na nararamdaman ko, pumayag na rin ako. Pumunta kami sa isang albularyo na kilala raw sa lugar namin. Tahimik ang bahay niya at simple lang ang itsura. Pagpasok namin, may kakaibang pakiramdam agad sa loob.
mabigat ang hangin. Umupo kami at ipanaliwanag namin ang lahat ng nangyari mula sementeryo hanggang sa nakita namin sa labas ng bahay ang babaeng duguan. Tahimik lang siyang nakikinig habang kinikwento ko ang lahat, Sir Jupiter. Tinitigan niya ako ng ilang sandali pagkatapos kong magsalita. Parang may binabasa siya sa akin na hindi ko maintindihan. Pagkatapos noon, sinabi niya na may sumunod daw sa akin na hindi magandang espiritu. Ayon sa kanya, maaring doon ko yun nakuha sa sementeryo noong nasiraan ako at narinig ko ang iyak. Doon po ako lalong kinabahan. Lalong naging totoo ang lahat ng kinatatakutan ko. Hindi na pala ito basta guni-guni o pagod lang. May kung ano talagang sumunod sa akin at hindi yon normal. Sinabi ng albularyo na kailangan daw niyang pumunta sa bahay namin para matulungan kaming alisin ang espiritong yon. Hindi na kami nagdalawang isip pa at pumayag agad kami. Kinahapunan ng araw na yon, sumunod siya sa bahay namin. Pagdating niya, sinilip niya muna ang paligid at lalo na ang taksi ko. May nararamdaman daw siya na hindi namin nakikita. Pagpasok niya sa loob ng bahay, nagsimula na siya sa ginagawa niya. Naglabas siya ng kung ano-anong gamit at nagsimulang mag-usal ng orasyon. Hindi ko po maintindihan ang mga sinasabi niya, pero ramdam ko na seryoso ang ginagawa niya. Tahimik lang kami ng asawa ko habang pinapanood siya at hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Habang nagpapatuloy siya sa pagdarasal, Sir Jupiter, nag-iba ang pakiramdam sa loob ng bahay. Yung parang may hangin na dumaan kahit sarado naman ang mga bintana. Pakiramdam ko, may presensya na hindi ko makita. Kinabahan ako pero pinilit kong manatiling kalmado para sa asawa ko. Naglibot siya sa loob ng bahay, sa sala, sa kusina at pati sa kwarto namin. Sa bawat sulok may binubulong siyang dasal. Pagkatapos noon lumabas siya at nilapitan ang taksi ko. Doon din siya nag-usal ng orasyon habang hawak ang kung anong dala niya. Ilang sandali pa ang lumipas, bumalik siya sa loob. Sinabi niya na kailangan ko raw mag-ingat at huwag basta-basta pumunta sa mga lugar na katulad ng sementeryo lalo na kapag gabi. Sinabi rin niya na ang espiritu na sumunod sa akin ay hindi basta umaalis kung walang tulong. Matapos ang ginawa niya, binigyan niya ako ng pangontra. Sinabi niya na lagi ko raw itong dalhin lalo na kapag bumibiyahe ako sa gabi. Para daw ito sa proteksyon ko laban sa anumang masamang espiritu na maaaring lumapit sa akin. Tinanggap ko yon, Sir Jupiter, at pinanghawakan ko na sana matapos na ang lahat ng nangyayari sa amin. Ramdam ko rin na kahit papaano gumaan ang pakiramdam ng asawa ko matapos ang ginawa ng albularyo. Mula po noon, unti-unti na rin nawala ang mga kakaibang nangyayari. Hindi ko na naririnig ang iyak sa loob ng taxi ko tuwing gabi. Hindi ko na rin nakikita ang babaeng duguan sa side mirror ko. At higit sa lahat, hindi na rin umandar ng kusa ang taxi ko sa labas ng bahay namin. Sa bawat gabi na bumibiyahe ako, dala-dala ko ang pangontra na ibinigay sa akin. Sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari, hindi ko maiwasan na makaramdam pa rin ng takot. Pero mas nangingibabaw na ngayon ang pakiramdam na ligtas ako. Hanggang sa tuluyan na pong nawala ang lahat ng yun, Sir Jupiter. Hindi ko na muling nakita ang babaeng multo at hindi ko na rin naranasan ang mga kakaibang pangyayari na naranasan ko noon. Parang itong naging isang bangungot na dumaan sa buhay ko at iniwan ako na may aral at takot na hindi ko makakalimutan. Simula po noon, mas naging maingat na ako sa mga dinadaanan ko lalo na kapag gabi. Iwas na ako sa mga lugar na alam kong may kakaibang pakiramdam. At mas pinahalagahan ko ang bawat araw na ligtas akong nakakauwi sa pamilya ko. Yun po ang kabuuan ng karanasan ko, Sir Jupiter, isang bagay na hindi ko akalaing mangyayari sa akin. Pero naranasan ko at nagbigay sa akin ng ibang pananaw sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero maaaring totoo pala. Maraming salamat po, Sir Jupiter, sa pagbabasa ng aking kwento. More power po sa inyong channel. Hep, hep, hep! Huwag muna kayong aalis. May isa pa tayong kwentong ibabahagi na tiyak kong kapapanabikan ninyo.
Stay tuned and God bless to you all. Isang mapagpalang araw po, Sir Jupiter, at sa mga listeners dito sa inyong channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rene. Isa po akong taxi driver at single father. Gusto ko pong i-share sa inyo ang naranasan ko taong 2018 at masasabi kong isang malaking impact yun sa buhay ko. Mag-isa kong binubuhay ang anak ko na lalaki. Siya na lang po ang natira sa akin matapos kunin ng Diyos ang asawa ko noong ipinanganak siya. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko, Sir Jupiter, yung araw na yon dahil imbis na sayang maramdaman ko bilang ama, lungkot at takot ang bumungad sa akin dahil sabay ko pong nakuha ang anak ko at nawala naman ang asawa ko. Simula noon, Sir Jupiter, nag-iba na ang takbo ng buhay ko dahil hindi na ako basta-basta lang lalaki na nagtatrabaho para sa sarili ko, kundi isa na akong ama na kailangang tumayo para sa anak ko. Pero sa totoo lang, hindi ko po kinayang mag-isa, kaya malaking tulong ang nanay ko dahil siya ang nag-alaga sa anak ko habang ako naman ay nasa kalsada at naghahanap ng pasada. Siya ang nagpaligo, nagpakain at nagpatulog sa bata habang ako naman ay nakikipagsapalaran sa daan. Araw at gabi po akong bumibiyahe para lang may maipadala sa bahay at may maipambili ng gatas at gamot ng anak ko. At kahit na pagod ako sa biyahe, pag-uwi ko sa bahay, sinisilip ko agad ang anak ko para lang makita ko na maayos siya at payapa ang tulog. Madalas po, Sir Jupiter, kapag gabi at tahimik na ang paligid, doon ko po nararamdaman ang lungkot dahil wala na akong makausap tungkol sa mga nangyari sa araw ko. Wala na akong makasamang kumain at wala na akong katuwang sa pagdedesisyon para sa anak namin. Minsan nga po napapaisip ako kung bakit ganoon ang nangyari sa amin. Pero pinipilit kong maging matatag dahil alam kong may umaasa sa akin. At sa tuwing nakikita ko po ang anak ko na nakangiti kahit wala siyang alam sa mga pinagdadaanan namin, doon ako kumukuha ng lakas para magpatuloy. Simple lang po ang buhay namin, Sir Jupiter. Hindi po kami mayaman pero sinisigurado ko na kahit papaano, hindi nagugutom ang anak ko at may maayos siyang tirahan. Kahit po luma na ang taxi na minamaneho ko, pinipilit ko pong ayusin para hindi ako mawalan ng hanap buhay. Minsan, nasisiraan pa ako sa gitna ng kalsada at wala akong magawa kundi maghintay o maghanap ng tutulong sa akin. At sa mga ganitong pagkakataon, naiisip ko kung paano na lang ang anak ko kung mawalan ako ng trabaho. Kaya kahit may sakit ako o masamang pakiramdam, bumibiyahe pa rin ako dahil hindi pwedeng tumigil. Ang nanay ko naman po, Sir Jupiter, matanda na rin pero hindi siya nagrereklamo. Siya ang tumayong ina ng anak ko at nagpapasalamat ako sa kanya dahil kung wala siya, hindi ko po alam kung paano ko kakayanin ang lahat. Minsan nga po nag-uusap kami tungkol sa asawa ko at pareho kaming nalulungkot. Pero sinasabi niya sa akin na kailangan naming maging matatag para sa bata. At tuwing naririnig ko yun, parang nabibigyan ako ng lakas kahit papaano. Habang lumalaki ang anak ko, Sir Jupiter, mas lalo kong nararamdaman ng responsibilidad ko bilang ama dahil hindi lang pala sapat na mapakain mo siya. Kailangan din niya ng oras at gabay. Pero aminado po ako na kulang ako doon dahil madalas akong wala sa bahay at may mga pagkakataon na pag-uwi ko, tulog na siya at pag-alis ko naman, tulog pa rin. Kaya ang nanay ko ang nagiging tulay namin para malaman ko kung ano ang nangyari sa kanya sa maghapon. At kahit ganoon, pinipilit ko pa rin na kapag may libreng oras ako, nakikipaglaro ako sa kanya o kinakausap ko siya kahit sandali lang. Hindi madali ang pagiging mag-isa, Sir Jupiter, lalo na kung may anak kang umaasa sa iyo. Pero wala po akong choice kundi tanggapin ang sitwasyon ko at gawin ang lahat para sa kanya. May mga araw na gusto ko nalang sumuko dahil sa pagod at lungkot. Pero kapag naiisip ko ang anak ko, bumabangon ulit ako at nagpapatuloy. At kahit hindi ko man maibigay ang lahat ng gusto niya, sinisigurado ko na mararamdaman niya na mahal ko siya. Sa bawat araw na lumilipas, Sir Jupiter, unti-unti kong natutunan kung paano maging ama at ina sa anak ko kahit mahirap.
At kahit may mga pagkukulang ako, ginagawa ko ang lahat para maitama iyon. Sa tulong ng nanay ko, kahit papaano nagiging maayos ang takbo ng buhay namin. Tahimik lang pero puno ng pagsubok na kailangan naming lampasan araw-araw. Kinabukasan po, Sir Jupiter, parang normal lang din ang araw nagsimula. Nagising ako ng maaga para pumasada at gaya ng dati, naabutan ko ang nanay ko na inaasikaso ang anak ko. Habang ako naman ay nagkakape sa gilid, pinagmamasdan ko sila. Tahimik lang pero ramdam ko ang pagod sa katawan ko kahit kakagising ko pa lang. Siguro dala na rin ng araw-araw na biyahe at puyat. Pero sanay na rin naman ako kaya hindi ko na lang iniisip masyado at mas inuuna ko na lang ang paghahanda para sa hanap buhay. Bago ako umalis, lumapit sa akin ang nanay ko at hinawakan ang braso ko. Medyo seryoso ang mukha niya kaya napatingin ako sa kanya at nagtanong kung bakit. Tapos sinabi niya sa akin na wag daw akong magpapagabi masyado dahil kinakabahan siya. Hindi niya raw maipaliwanag pero may kakaiba raw siyang pakiramdam. Simula pa kagabi. Ngumiti lang po ako, Sir Jupiter, at sinabing wag na siyang mag-alala dahil sanay na naman ako sa kalsada at alam ko ang ginagawa ko. Sinubukan kong gawing magaan ang usapan para hindi na siya lalo pang kabahan. Pero sa totoo lang, nagtaka rin ako kung bakit ganoon ang sinabi niya. Dahil hindi naman siya ganoon dati. Pero dahil nagmamadali na ako, nagpaalam na lang ako at hinalikan ang anak ko sa noo bago tuluyang umalis ng bahay. Dala ko ang taxi ko at nagsimula na naman ang isang araw ng paghahanap ng pasada sa kalsada. Tulad po ng dati, paikot-ikot lang ako sa mga lugar na madalas kong puntahan at kumukuha ng mga pasahero kung saan ako makatsyempo. Lumipas ang oras, Sir Jupiter, na parang hindi ko namalayan dahil sunod-sunod ang naging sakay ko. May mga pagkakataon na napapahinto ako saglit para kumain, pero kadalasan tinutuloy ko na lang ang pasada dahil sayang ang kita, lalo na kapag maganda ang daloy ng pasahero. Habang tumatagal ang araw, mas lalo akong ginaganahan dahil nakikita ko na kahit papaano may maiuuwi akong sapat para sa pangangailangan namin. Pero habang papalapit na ang gabi, doon ko po naalala ang sinabi ng nanay ko na huwag magpapagabi. Sandali akong napaisip kung uuwi na ba ako o magtutuloy pa ng pasada. Sa huli, Sir Jupiter, pinili ko pa rin magpatuloy dahil iniisip ko na baka sayang ang kita kung hihinto agad ako. Sinabi ko sa sarili ko na sandali na lang naman at uuwi na rin ako pagkatapos ng ilang sakay. Pero hindi ko po napansin na lumalim na pala ang gabi at medyo kumonti na rin ang mga pasahero sa kalsada. Dahil po doon, napagdesisyonan ko na umuwi na lang at ipahinga ang katawan ko kaya tinahak ko na ang daan pauwi sa amin. Habang tahimik ang paligid at kaunti. Dahil doon, napagdesisyonan ko na umuwi na lang at ipahinga ang katawan ko. Kaya tinahak ko na ang daan pauwi sa amin habang tahimik ang paligid at kakaunti na lang ang mga sasakyan na dumadaan. Habang nagmamaneho ako, Sir Jupiter, napansin ko na masyadong tahimik ang daan na tinatahak ko. Walang masyadong ilaw at bihira lang ang mga bahay sa paligid. Pero dahil nadaanan ko na rin naman ang lugar na yun dati, hindi ko lang po pinansin at itinuloy lang ang pagmamaneho. Hanggang sa bigla na lang may naramdaman akong kakaiba sa takbo ng taxi ko. Parang may mali sa makina, kaya unti-unti akong nagbawas ng bilis. At maya-maya lang tuluyan na itong tumirik sa gitna ng daan. Napabuntong hininga na lang ako, Sir Jupiter, dahil sa isip-isip ko malas naman at sa ganitong oras pa ako nasiraan. Bumaba ako ng taxi, Sir Jupiter, at sinubukan kong tingnan kung ano ang problema. Binuksan ko ang hood at sinilip ang makina kahit hindi naman ako ganoon kagaling sa pag-ayos. Umaasa lang ako na baka simpleng bagay lang ang sira at kaya ko pang ayusin para makauwi na agad. Pero habang abala ako sa pagtingin, bigla na lang akong nakarinig ng malakas na tawa, parang galing sa hindi kalayuan, pero hindi ko matukoy kung saan eksakto nang galing. Napahinto ako sa ginagawa ko at napalingon sa paligid. Ramdam ko ang panlalamig ng batok ko dahil sa lakas at kakaibang tunog ng tawa na yun. Saglit akong napatayo ng tuwid, Sir Jupiter, at sinubukan kong hanapin kung may tao ba sa paligid.
Inikot ko ang tingin ko sa kaliwa at kanan pero wala naman akong nakita kahit anino man lang. Tahimik pa rin ang lugar at wala akong marinig kundi ang hangin at ang sarili kong paghinga. Napaisip ako kung baka may lasing lang na dumadaan o baka may nagbibiro lang sa akin. Pero kahit anong hanap ko, wala talaga akong makita. Doon na ako unti-unting kinabahan at naalala ko ang sinabi ng nanay ko na huwag akong magpapagabi. Dahil doon, Sir Jupiter, napagdesisyonan ko na huwag nang magtagal pa sa lugar na yon. Bumalik ako sa loob ng taxi at kinuha ang cellphone ko. Medyo nanginginig pa ang kamay ko habang nagbubukas ng app para makatawag ng tulong. Hindi ko na po sinubukang ayusin pa ang sasakyan dahil mas lamang na ang pakiramdam ko na gusto ko nang makaalis doon. Kaya nag-book na lang ako ng Grab at naghanap ng pwedeng humila sa taxi ko. Habang naghihintay ako, panay ang tingin ko sa paligid dahil pakiramdam ko may nakatingin sa akin, kahit wala naman akong makita. Ilang minuto pang lumipas, Sir Jupiter, bago dumating ang tulong na hinintay ko at nang makita ko ang sasakyan na papalapit, parang nakahinga na ako ng maluwag kahit papaano. Kinausap ko ang driver at ipinaliwanag ang nangyari sa taxi ko. Tinulungan niya ako para mahila papunta sa talyer. Hindi ko na po inisip kung ano ba talaga ang narinig ko dahil ang mahalaga sa akin makaalis na sa lugar na yon at makauwi na ng ligtas sa amin. Pagdating ko po sa bahay, Sir Jupiter, akala ko makakapagpahinga na ako at matatapos na ang kaba na naramdaman ko sa daan. Pero pagpasok ko pa lang sa loob ng bahay, bigla na lang akong niyakap ng nanay ko ng mahigpit para bang matagal niya akong hindi nakita at ramdam ko ang panginginig ng katawan niya habang yakap niya ako, kaya nagtaka ako at tinanong ko siya kung ano ang nangyari at bakit ganoon ang reaksyon niya. Pero hindi agad siya sumagot at lalo lang niya akong hinigpitan sa yakap na parang ayaw niya akong pakawalan. Ilang sandali pa ang lumipas, Sir Jupiter, bago siya nagsalita at doon ko narinig ang mga salitang hindi ko inaasahan. Sinabi niya sa akin na wag muna daw akong pumasada kinabukasan dahil may nakita daw siya bago ako umalis. At nang tanungin ko kung ano yon, nagalinlangan pa sa bago tuluyang nagsalita. Sinabi niya na nakita niya raw ako na lumabas ng bahay pero pugot ang ulo ko at kahit katawan ko raw yun, wala akong ulo at naglalakad lang ako papalayo sa bahay na parang walang nangyari. Nanlamig po ang buong katawan ko, Sir Jupiter, nang marinig ko yun. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o iisipin ko sa sandaling yon kasi hindi naman biro ang sinabi ng nanay ko at kilala ko siya na hindi sa basta-basta mag-iimbento ng ganoong bagay. Kaya kahit gusto kong itanggi, hindi ko magawa. Lalo na at sariwa pa sa isip ko ang nangyari sa daan kung saan nakarinig ako ng kakaibang tawa na hindi ko may paliwanag. Dahil sa takot, Sir Jupiter, napagdesisyonan ng nanay ko na sunugin ang damit ko na suot ng araw na yon. Sabi niya baka daw may masamang dumikit sa akin o may kung anong hindi magandang nangyari na hindi ko lang napapansin. Kaya kahit nagtataka ako, sumunod na lang ako sa kanya. Kinuha namin ang damit ko at sinunog sa likod ng bahay. Habang pinagmamasdan ko ang apoy, hindi ko maiwasang kabahan at mag-isip kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Gusto ko sanang ikwento sa nanay ko ang narinig kong malakas na tawa sa daan, Sir Jupiter, pero pinigilan ko ang sarili ko dahil ayokong mas lalo pa siyang mag-alala. Nakita ko na kung gaano siyang natakot sa sinabi niya pa lang, kaya mas pinili ko na lang manahimik at itago muna sa sarili ko ang nangyari. Iniisip ko na baka ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano at baka may paliwanag naman yun na hindi ko lang agad naintindihan. Kinagabihan po, Sir Jupiter, hindi ako agad nakatulog dahil paulit-ulit sa isip ko ang mga nangyari. Mula sa sinabi ng nanay ko hanggang sa narinig kong tawa sa daan. Pakiramdam ko may kung anong bumabagabag sa akin na hindi ko maipaliwanag. Pero sa kabila ng lahat, pinilit kong ipikit ang mga mata ko at umasa na bukas ay magiging maayos na ulit ang lahat. Kinabukasan, Sir Jupiter, maaga akong nagising at kahit sinabi ng nanay ko na wag muna akong pumasada, nagpasya pa rin akong bumiyahe. Kinausap niya ako at pinakiusapan na manatili na lang muna sa bahay dahil natatakot siya para sa akin. Pero sa isip ko wala naman kaming ibang aasahan, kundi ang kita ko sa pagmamaneho. Kaya hindi ko pwedeng pabayaan ang trabaho ko dahil lang sa takot
Kaya kahit mabigat sa loob ko, nagpaalam pa rin ako at umalis ng bahay. Habang nasa kalsada ako, Sir Jupiter, pilit kong inaalis sa isip ko ang mga nangyari. Tinasabi ko sa sarili ko na kailangan kong magpakatatag at huwag magpadala sa takot. Kaya itinuloy ko ang pasada ko tulad ng dati. Kumukuha ng pasahero, umiikot sa mga lugar na alam ko at sa maghapon, wala namang kakaibang nangyari. Kaya medyo gumaan ang pakiramdam ko at inisip ko na baka nagkataon lang ang lahat. Pero nang sumapit na ang gabi, Sir Jupiter, doon na naman nagsimulang bumalik ang kaba sa dibdib ko. Habang nagmamaneho ako sa isang madilim na bahagi ng daan, bigla na lang akong nakarinig muli ng parehong tawa na narinig ko noong nakaraang gabi. Malakas at parang napakalapit sa akin, kaya napahigpit ang hawak ko sa manibela at napatingin ako sa paligid kahit alam ko na wala naman akong makikita. At bago pa man ako makapag-isip ng maayos, Sir Jupiter, bigla na lang nawalan ng preno ang aking taxi. Pinilit kong tapakan ang brake pero hindi na ito kumagat. Kaya lalo akong kinabahan at hindi ko na alam ang gagawin ko sa sobrang bilis ng pangyayari. Sumisigaw na lang ako habang sinusubukang kontrolin ang manibela para maiwasan ang mas malaking aksidente. Pero sa huli, Sir Jupiter, hindi ko na kinaya dahil diretso akong nabangga sa isang puno sa gilid ng daan. Malakas ang naging impact at pakiramdam ko, umikot ang paningin ko hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Pagmulat ko po ng mga mata ko, Sir Jupiter, nasa ospital na ako. At unang bumungad sa akin ang puting ilaw sa kisame at ang amoy ng gamot sa paligid. Mabigat ang katawan ko at parang nananakit ang bawat parte nito kaya hirap akong gumalaw. At nang igilaw ko ang ulo ko sa gilid, nakita ko ang nanay ko na nakaupo sa tabi ko habang umiiyak. Namumugto ang mga mata niya at halatang hindi siya natulog kakabantay sa akin. At doon ko naramdaman ang bigat ng nangyari sa akin kahit hindi ko pa lubos na maalala ang lahat. Habang nakatingin ako sa kanya, Sir Jupiter, paulit-ulit ko siyang nakikitang umiiyak at nagsasalita kahit mahina ang boses niya. Ramdam ko ang takot sa bawat galaw niya. Parang may kinatatakutan siya na hindi ko pa alam. At habang unti-unti akong nagiging malinaw ang isip, doon ko naalala ang nangyari sa daan, kung saan nawalan ng preno ang taxi ko at nabangga ako sa puno, at doon ko rin naramdaman ang kaba. Dahil hindi yun basta aksidente lang sa pakiramdam ko. Naririnig ko ang nanay ko, Sir Jupiter, na paulit-ulit na sinasabi na hindi na sana ako bumiyahe at may kukuha daw sa akin na itim na kaluluwa. At sa bawat banggit niya nito, lalo akong kinikilabutan kahit pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang sinasabi niya o iisipin ko na dala lang yun ang takot at pag-aalala niya sa akin. Pero hindi ko may kakaila na may kung anong bumabagabag sa isip ko dahil sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Habang tumatagal, Sir Jupiter, doon ko nalaman mula sa nanay ko na nakita niya raw ang isang itim na kaluluwa na nakasunod sa akin. At hindi lang basta sumusunod, kundi parang nakatingin daw sa akin na may masamang balak. At sa tuwing maririnig ko yun, parang bumibigat ang dibdib ko dahil naaalala ko rin ang mga narinig kong tawa sa daan na hindi ko maipaliwanag kung saan nanggaling. Doon na po ako nagsimulang kabahan ng todo, Sir Jupiter, pero kahit ganoon, pinilit kong maging kalmado sa harap ng nanay ko. Dahil ayokong mas lalo pa siyang matakot, kaya sa isip ko, iniisip ko na lang na baka aksidente lang talaga ang nangyari at baka nagkataon lang ang lahat. At kahit sa loob ko, hindi ako sigurado dahil pinili ko na lang maniwala sa paliwanag para kahit papaano gumaan ang pakiramdam naming dalawa. Ilang araw din po akong nanatili sa ospital, Sir Jupiter, hanggang sa unti-unti akong gumaling at nakalabas din. Sa mga panahong yon, lagi kong iniisip ang mga nangyari at pilit kong hinahanap kung may paliwanag ba ang lahat. Pero wala akong makuhang sagot, kaya sa huli pinili ko na lang na magpatuloy at bumalik sa normal na buhay ko. Kahit may takot pa rin sa loob, ay hindi ko na lang yun pinapansin.
Pagkatapos kong gumaling, Sir Jupiter, bumalik na ulit ako sa pamamasada dahil kailangan ko pa rin kumita para sa pamilya ko. At sa mga unang araw, maayos naman ang takbo ng lahat kaya medyo nakakalimutan ko na ang mga nangyari. Pero sa likod ng isip ko, nandyan pa rin ang kaba, lalo na kapag sumasapit ang gabi. Isang gabi, Sir Jupiter, habang bumibiyahe ako at napadaan sa parehong daan kung saan ako nasiraan at naaksidente, bigla na lang tumirik ulit ang taxi ko. At sa sandaling yon, bumalik ang lahat ng takot na pilit kong kinakalimutan. Tumigil ang makina at napilitan akong bumaba para tingnan kung ano ang problema kahit ramdam ko na ayaw na ng katawan ko sa lugar na yon. Habang nakatayo ako sa gilid ng daan, Sir Jupiter, doon ko unang nakita ang hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. May nakita akong isang itim na anyo na unti-unting lumalapit sa akin. Hindi ko agad maipaliwanag ang itsura niya pero alam ko sa sarili ko na hindi yon normal. At habang papalapit siya, naramdaman ko ang sobrang lamig sa paligid na parang may kakaibang presensya na hindi ko matakasan. Habang nakatingin ako sa kanya, Sir Jupiter, doon ko napansin na babae ang anyo niya kahit puro dilim ang bumabalot sa kanya. At bago pa ako makagalaw, bigla na lang niya akong sinakal. Napahawak ako sa kamay niya pero parang wala akong lakas na makawala. Pakiramdam ko unti-unti akong nauubusan ng hininga at hindi ko na alam ang gagawin ko sa sandaling yun. Pinilit kong pumiglas, Sir Jupiter, pero hindi ako makapalag dahil napakalakas ng kapit niya sa leeg ko. At habang lumalala ang sitwasyon, doon ko naisip na baka yun na ang katapusan ko. Pero sa gitna ng takot, naalala ko ang Diyos kaya kahit hirap na hirap ako, nagdasal ako kahit pautal-utal. At halos hindi na maayos ang mga salita ko. Sa bawat bigkas ko ng dasal, Sir Jupiter, parang unti-unting lumalakas ang loob ko kahit hindi ko alam kung may mangyayari ba. At nang matapos ko ang dasal at mabigkas ko ang huling salita, bigla na lang tumigil ang pag-atake sa akin. Parang naputol ang ginagawa niya at sa isang iglap, nawala siya na parang bula. Naiwan po ako doon na hinihingal at nanginginig ang buong katawan, Sir Jupiter. Hindi ko agad maipaliwanag ang nangyari pero ang alam ko, nakaligtas ako sa isang bagay na hindi ko maintindihan. At dali-dali akong pumasok sa taxi ko kahit na takot pa rin ako. Pagpasok ko sa loob, Sir Jupiter, bigla na lang umandar ang taxi ko na parang walang nangyari. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng oras. Agad akong umalis sa lugar na yon at dumiretso na akong pauwi sa amin. Pagdating ko po sa bahay, Sir Jupiter, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinabi ko na sa nanay ko ang lahat ng naranasan ko simula noong unang beses na tumirik ang taxi ko hanggang sa nakita ko na mismo ang itim na babaeng kaluluwa na sumakal sa akin. Habang nagkikwento ako, ramdam ko ang panginginig ng boses ko at ang bigat sa dibdib ko dahil ngayon ko lang talaga inilabas ang lahat. At habang nakikinig ang nanay ko, lalo siyang napapaiyak at napapahawak sa akin na parang natatakot na mawala ako sa kanya anumang oras. Pero hindi rin po siya nagulat sa mga sinabi ko, Sir Jupiter. Dahil sinabi niya na simula pa lang daw noong nakita niya ako na parang pugot ang ulo bago ako umalis. Alam na niya na may masamang nakasunod sa akin. At lalo daw siyang kinabahan noong naaksidente ako dahil pakiramdam niya yun na ang tangka ng kung anong yun na kunin ako sa kanya. At sa sandaling iyon, pareho na kaming natatakot at hindi na namin alam kung ano ang gagawin para matigil ang lahat ng nangyayari sa akin. Doon po niya naisip, Sir Jupiter, na lumapit kami sa isang kakilala niya na matagal na niyang kaibigan at kilala sa amin bilang isang babaylan na tumutulong sa mga taong may ganitong karanasan. At kahit hindi ako sanay sa ganitong mga bagay, pumayag na rin ako dahil wala na akong ibang maisip na paraan para matigil ang karanasan ko at sa isip ko, mas mabuti nang subukan kaysa wala kaming gawin. Kinabukasan po, Sir Jupiter, nagpunta kami sa lugar ng babaylan na yon at habang papalapit kami, ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Di ko alam kung ano ang mangyayari o kung matutulungan ba niya ako, pero hawak ako ng nanay ko at pinapalakas ang loob ko habang naglalakad kami papunta sa bahay nito.
At pagdating namin, maayos naman ang pagtanggap niya sa amin na parang alam na niya ang dahilan ng pagpunta namin kahit hindi pa kami nagsasalita. Umupo kami sa harap niya, Sir Jupiter, at doon ko muling ikinuwento ang lahat ng naranasan ko mula sa umpisa hanggang sa huli. At habang nagsasalita ako, tahimik lang siyang nakikinig at paminsan-minsan tumitingin sa akin na parang sinusuri ang kalagayan ko. At pagkatapos ko magsalita, sinabi niya na may sumunod nga raw sa akin na hindi pangkaraniwan. Kailangan itong mapaalis bago pa ito tuluyang makapanakit ng mas malala. Doon na po siya nagsimulang gumawa ng paraan, Sir Jupiter. Kumuha siya ng kung ano-anong gamit at nagsimula siya magdasal, habang ako naman ay tahimik lang nakaupo at pinapanood ang ginagawa niya kahit hindi ko masyadong naiintindihan. Ramdam ko lang na seryoso ang sitwasyon at umaasa ako na matatapos na ang lahat ng ito. At habang tumatagal ang ginagawa niya ay parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko, kahit hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pagkatapos noon, Sir Jupiter, binigyan niya ako ng pangontra na sinabi niyang lagi kong dalhin sa akin para may proteksyon ako laban sa kung anong sumunod sa akin. At sinabi rin niya na huwag ko itong aalisin kahit saan ako magpunta, lalo na kapag bumibiyahe ako sa gabi at sinunod ko naman ang bilin niya. At sinabi rin niya na huwag ko itong aalisin kahit saan ako magpunta, lalo na kapag bumibiyahe ako sa gabi. At sinunod ko naman ang bilin niya na yon dahil wala naman akong dahilan para hindi maniwala sa kanya sa puntong yon. Hindi lang pala yon, Sir Jupiter, dahil pinuntahan din namin ang taxi ko at doon dinasalan niya ito habang pinapatungan niya ng kamay ang iba't ibang parte ng sasakyan. May sinasabi siyang dasal na hindi ko maintindihan. Pero ramdam ko na parang may nagbabago sa paligid. At sa isip ko sana matapos na ang lahat at bumalik na sa normal ang buhay ko. Dahil pagod na rin ako sa takot at kaba na nararanasan ko araw-araw. Pagkatapos ng lahat ng iyon, Sir Jupiter, umuwi kami ng nanay ko na may konting pag-asa sa dibdib namin na sana hindi na bumalik ang nangyari sa akin. At sa mga sumunod na araw, unti-unti kong napansin na wala na akong naririnig na kakaibang tawa at wala na rin akong nararamdamang kakaibang presensya kapag bumibiyahe ako. Kahit dumaan pa ako sa parehong lugar kung saan nangyari ang lahat, hindi na ako kinakabahan tulad ng dati. Habang lumilipas ang panahon, Sir Jupiter, mas lalo akong naniwala na epektibo ang ginawa ng babaylan dahil tuluyan ang nawala ang takot sa puso ko at nakabalik ako sa normal na pamumuhay ko bilang taxi driver at bilang ama sa anak ko. At kahit papaano, naging payapa na ulit ang isip ko at hindi na ako nagigising sa gabi dahil sa kaba o sa mga alaala ng mga nangyari. Sa ngayon po, Sir Jupiter, masasabi ko na ang karanasang yon ang isa sa mga hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko dahil doon ko naranasan ang takot na hindi ko akalaing mararanasan ko. At doon ko rin nakita kung gaano ako kamahal ng nanay ko dahil hindi niya ako pinabayaan at ginawa niya ang lahat para matulungan ako. At higit sa lahat, natutunan ko na may mga bagay talaga sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag pero kailangan nating harapin at lampasan. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter, at nagpapasalamat ako na nabigyan ako ng pagkakataon na maibahagi ang kwento ko dahil kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko sa pag-aalala at pagkikwento ng lahat ng nangyari sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig na patuloy na sumusuporta. God bless you all at sana po palagi nyo kaming suportahan. Magandang araw.